Magandang umaga po sa ating lahat at muli po, tayo po muli ay magpupulit sa samba sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Sa ating pong kasama dito sa church at gayon din po sa Facebook Live, tayo po ay umawit ng pagpulit sa ating Diyos. Itaas natin ang kanyang pangalan at patuloy natin siyang purihin. Pagpasensyahan din ako, ginawa mo namin reggae ang worship praise pero po, para po sa kaburihan ng ating Panginoon. Mabuhay po tayo lahat, sama-sama, tayo sa kanyang pangalan. All the world, you step down into darkness.
upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I thought upon the name of the Lord, and He said,
iyong pag-ibig na walang kondisyon na napakalawak, napakalaki sa bawat isa. Sapat na at higit pa, maging sa ang pag-upo ng Ama, ikaw ay patuloy na natin. Kaya sa umagang ito, ang awit ng aming puso ay mapurihan at nakilain ka sa sarili nating pamahalaan, O Diyos. Sa pamamagitan nito, patuloy na lang aming mapasalamatan at hawad po namin na yung presensya ay patuloy po namin maranasan sa umagang ito. O sa umagang ito, patuloy po natin siyang purihin, patuloy po natin siyang sabahin at ukol ang lahat ng pagpupuri at saba na nararapat sa kanya. Hallelujah, Jesus. We worship and adore you. My Jesus, I sing. Lord, there is none like you.
worship you, to give you back, Panginoon, all the glory to your name, O God. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita sa Psalms 23, si Yahweh ang aming pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lutiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Panginoon, everything that you give to us, Panginoon, we give it back to you. Yung pangalan ng Panginoon, Lord, na mapapurihan sa lahat ng provision, ng healing, Panginoon, ng kapahingahan na binibigay mo at kalakasan sa bawat isa. Lord, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin na nakilaan ng iyong pangalan. We thank you and bless you in Jesus' name. Let us continue to worship the Lord. And let us declare, manifest, that yung ang Panginoon pa rin ang siya nangunguna sa atin. Alam man po, ang meron tayo, anong man po, ang offer ng mundo, still, ang Panginoon po ay nakakataas sa lahat. Sa kayamanan, sa mga katalinuhan, ito po ay baliwala sa harapan ng ating Panginoon. Ang mahalaga po ay ang ating buhay na inuukol sa Kanya. At sa huli, na tayo po ay sasama sa ating Panginoon na magpatuloy na magpuri at sasamba. O Lord, sa umagang ito, patuloy na namin itataas at ikilalanin that you are above all things, above all created things, above all wisdom, and above all wealth, Jesus. We continue to raise you up, manifest that you are God. Oh, hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature, in all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above
dakila. Salamat o Diyos sa iyong pagmamahal. Patuloy ka po namin at sinasamba. O, purihin ka at sambahin ka. Salamat po. Tunay ay napakadakila ng Panginoon sa umagang ito at patuloy po natin siyang naranasan sa ating pagpupuri at pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama. Ikaw ay dakila. Salamat po sa iyong presensya sa umagang ito. At muli po ay napuno po ang aming mga puso ng kagalakan. At muli ito po ay handa upang matamnan ng iyong mga salita. At katulad nga po ng aming mga puso na handa na po matamnan, ganun din po ang aming pong focus sa umagang ito. O Diyos, ang aming pakikinig ay para lang po sa iyong mga salita. Purihin ka at dakilain. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Isa pong pagbati ng magandang umaga sa ating lahat. Sa pause po yung mic natin ngayon, ano? Hindi po ako yun. Mahina po yung battery. So, ngayon po, wala po yung ating minamahal na pastor because of an equal na, ganun. Isa pong equal na, ano ba situation ba yun, May? Nalakad. So, pero, hindi po, syempre hindi po magiging bakante. Meron pong nailaan na naman na magsasalita po sa atin. Buti na lang, hindi po ako yon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako yon. Baka matanggal po kayo sa inyong pagkakatanim. So, yung ating pong speaker ngayon sa umaga ito, magbigay ng salita ng ating Panginoon ay hindi na po sa atin. Kaya po, siya po ay hindi na kailangan mag-aral dahil na po sa kanya ang pagsalita sa madlang people at gayon din po alam po natin ang kanyang puso. So, tawagin ko na po ang ating napakagandang dilag. Akala ko po pagpasok kanina, lahat kami nakatingin ng ganyan doon. Pero po biro, pagbukas mo ng pinto, lahat kami nakaganon. Si Ate Mary pala. Sa Ate Mary, tinatawagan po kita dito. At gamit ko po ng ibang mic, wag po ito kasi i-disinfect pa po ito. So, yan po. Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin si Ate Mary. Okay po. Salamat po, Ate Julie. Nahiya tuloy ako. So, wag po kayong mag-alala. Marami po tayong may sakit. Dala ng panahon. Tama po ba? Marami pong mayroong sakit dahil sa sobrang init na hindi na kaya. Diba po, kahit naka-full pa yung aircon natin, minsan hindi talaga siya kaya. Kahit sa sasakyan, pagka bumibiyahe na nasa bilaran ng kalsada ka po ay kahit naka-full po yung aircon ay hindi kaya, di ba? Sobrang init na po. Tumitindi yung init po, yung sikat ng init po sa atin. So, nagbibiruan nga po sa office kasi naka-full na lahat ng aircon namin pero nagpapaypay pa yung iba, yung sobrang mahilig sa aircon. So, nagbibiruan po sila, sabi nila, pinapatikim lang yung pupuntahan natin pagdating ng araw pag hindi tayo magbago. So, alam nyo na po yun. So, sabi nila, ano pa lang to, nasa 116 pa lang ng init nung maramdaman natin doon. Kaya, mag-isip na kayo. Ngayon pa lang, magbago na kayo. So, joke po yun, pero pwedeng may laman, may totoo, di ba po? Okay po, masarap po sa church kasi malamig. Kaya inaanyayahan po ang lahat na sana dito tayo palagi sa church. Sana pala Sunday. So, hindi lang po yan, syempre, sa lamig ng ating simbahan. At syempre, dahil sa salita ng Diyos na patuloy nating mararanasan. So, tayo po yung muling naatasan na magsishare po sa umagang ito. Good morning po sa ating butihing pastor, sa Ate Weng, irang nasa live po sa umagang ito. So, tayo po ay hinatid ng mensahe sa pamagat po na ikaw lang, wala nang iba. Tama ba? So, kadalasan saan po natin ito naririnig? Yung ikaw lang, wala nang iba. Sa nanliligaw daw po, sabi ni Kuya Romel. So, sa nanliligaw lang ba?
sa mag-asawa, at syempre sa lahat po ng nagmamahal. Tama po ba? So ito po yung palagi ng ating Diyos sa lahat ng kanyang anak. Tama po ba? Tayo lang talaga, wala na pong iba. So, kapag ko po nagle-level up yung ating buhay o meron tayong nararanasan na tagumpay, nakaranas tayo ng isang pambihirang tagumpay sa buhay natin na minsan hindi natin ine-expect, ano po yung pakiramdam natin? Diba? Siyempre po, masaya. Mag-agree po kayo sa akin na wala pong malungkot sa nagtatagumpay, nakakaramdam na lungkot sa nagkakaranas ng victory. Ganito po ba ang pakiramdam natin sa ating paglalakbay sa buhay Kristiyano? Ganito rin po ba yung nararamdaman natin sa kasalukuyan na tayo ay patuloy na naglalakbay sa ating buhay Kristiyano? Masaya rin po ba? Di ba sabi po ng awit, ang Kristiyano ay ang tunay. So dapat po, iyon po yung ating nararanasan. So sa araw-araw po, palagi, iyon ang ating palaging nararanasan. So ito po yung pakiramdam ng bawat isang nananagumpay na Kristiyano. So dahil alam po natin na dahil nakakaranas na tayo ng maraming pagbabago natin bilang Kristiyano, na ang palagi na lang nating nararamdaman o nararanasan ay pawang saya. Tama po ba? May lungkot pa po bang sumasagi sa buhay natin araw-araw? Paminsan-minsan, sabi ni Tita. Opo, hindi naman po mawari na puro saya, di ba? Dahil nga po paulit-ulit na sinasabi, tinuturo ni Pastor na hindi naman ganun na totally ay, sabi nga di ba, yung buhay Kristiyano hindi naman talaga totally na bed of roses, di ba? Meron pa ding araw na hindi natin mapigilan na nakakaranas tayo ng hindi maganda. Pero ang maganda po dito, ang malaking pinagpapasalamat po natin ay kaya po nating dalhin na ang bawat sitwasyon at bawat pagkakataon kahit nakakaranas tayo ng mga ganon. So even po yung ating prayer, di ba po, nag-iba na yung tono or yung way ng ating prayer. Tama po ba? Bago na nga po ba yung ating pamamaraan sa pananalangin? Opo. Dati po kasi yung prayer natin, yung palagi lang tayong naghumingi, parang nakadetalye pa lahat kung ano po yung mismong hihingiin. Diba? Kasi alam natin na yung paglapit natin sa Diyos, yung prayer natin, yun yung way natin na makahingi sa Lord. Ngayong nalaman natin na hindi na natin kailangang humingi, hindi na natin kailangang mag-request dahil lahat ay ibigay na. Ang way po ng prayer po natin ngayon ay pagpapasalamat. So, hindi siya gumagana. Okay po. Ayan po. So, ang way po ng prayer natin ngayon, hindi natin hinihingi isa-isa, hindi na natin dinidetalye kung ano ang kailangan natin sa mismong oras na tayo ay lumalapit sa Diyos. Kundi, nakasummarize na po siya na palagi ito na po, napapaiksi natin. Pero hindi naman dahil pinaiksi natin, dahil wala na tayong oras mag-pray. Pero ito po kasi yung nalaman natin, na ituro sa atin, nalaman natin. Kaya hindi na natin kailangang pahabain yung ating way ng prayer. So kadalasan po, ang palagi na lang nating panalangin ay, salamat Lord, gunan ng lahat kong pangangailangan. At sa inyo namin natagpuan ang lahat sa aming buhay. Ikaw ang katuparan ng lahat kong pangarap, ikaw ang kalahat-lahatan sa buhay na ito. Di ba, pag ito po yung mga natin, yung mga phrases natin ng way ng ating prayer, nakapackage na po lahat dyan. So, hindi na natin kailangang i-detalye, hindi na natin kailangang isa-isahin, dahil alam natin, bago pa natin alam na pangangailangan natin, alam na ng Diyos yun. At ang higit pa dito, bago pa natin hilingin, bago
bago pa nalaman natin na pangangailangan natin, naka-ready na ang pagtugon ng Diyos. Tama po ba? So, ito po ay dahil sa salita na ating naririnig, sa salita na ating napag-aaralan, at sa salita na ating nalaman. At ang importante po dito ay ang salitang atin mismong naranasan sa ating mga kanya-kanyang buhay. So, sabi po natin, ang salita ang siyang salamin ng buhay natin sa simula pa lamang hanggang sa kasalukuyan. Nasubukan nyo na po bang humarap sa salamin? Sino po ba nagsasalamin dito? Pati mga lalaki, syempre, nagsasalamin din, di ba? Hindi pwedeng puro lang babae. Pero, maraming pagkakataon, ang babae ang nagsasalamin. At mas matagal magsalamin. Tama po ba? Mga kalalakihan, kapag may lakad po kayong mag-asawa, di ba, nakakainis yung mga asawang babae kasi halos ayaw nang umalis sa salamin. Hindi na kayo makaalis-alis kasi inaayos pa yung mukha sa salamin. So, yun po kasi yung nature ng mga babae, lalo. Masyado pong beauty conscious, kaya minsan halos pati salamin itabi nila sa kanilang pagtulog. Pati salamin dalhin nila kung saan sila pupunta, di ba po? At meron po talagang bitbit yan yung mga babae. Sa bag po nila may maliit na mirror po yan. So, dahil paminsan-minsan ay tumitingin po sa salamin. So, nasubukan nyo na po bang humarap sa salamin na nag-imagine po kayo ng inyong mukha after 10 years, after 15 years? Naranasan nyo po ba yun? Na nag-imagine kayo nung bata pa kayo na nagsasalamin kayo, nung teenager na po tayo na nagsasalamin, at ngayon nagkakaedad tayo? Nakaranas po ba o sumagi po ba sa isipan natin na dapat after 10 years, ganito ng mukha ko? Dapat after 15 years, ganito na yung mukha ko. Tama po ba? Nangarap po ba tayo lahat? Siyempre, nangarap po. Lalo po yung nagsisimula pa lang na bata po tayo, di ba? Sa teenager, masyadong ano po yan na dapat laging maayos tayo physically. So, wala naman pong ibang goal tayo na kapag ka-innate na dapat magbago yung mukha natin after 10 to 15 years, ay kundi manda. Tama po ba? Madagdagan man lang yung gandang mayroon ka after ng 10 to 15 years. Tama po ba? Siyempre naman, di ba? Hindi po pwedeng yung mukha mo nung 10 years old ka, yun pa din ang mukha mo nung 25 years old ka. Hindi tayo papayag ng ganun, di ba? At lalo pag tayo Kristiyano, pag Kristiyano daw ay kumukutit-kutit dahil mayroon tayong Kristo sa buhay natin. Tama po ba, Kuya Apple? Kaya nga po na in love daw si Ate Cecil kay Kuya Apple. Kasi, pogi. So, ayan po. So, pagharap po natin, makakapagsabi po sa atin kung ano po yung magiging mukha nating gusto pagdating ng araw. So, minsan nga po, magastos po yung magpaganda. Tama? Diba? Lalo sa panahon ngayon, marami ng kaparaanan na pwede kang magpaganda. Diba? Pwede kang magpaduktong ng ilong kung ang ilong mo ay medyo dapa. Pwede kang magpasingkit ng mata kung ang mata mo ay medyo malaki. Diba po? Pwede ka rin magpaputi ng mukha kung ang mukha mo ay medyo, ano ba Kuya Apple ang tawag doon? So, medyo blurred daw. So, marami na pong kaparaanan ngayon na para tayo gumanda. So, at yan po ay talagang pinaglalaanan ng budget ng tao kasi ang goal natin ay gumanda. Di ba po? So, the same lang din po ito sana sa appreciation natin sa salita ng Diyos. Tama po ba? Na habang tumatagal, habang dumadagdag po yung araw na tayo bilang isang Kristiyano, na nandun din po sana yung goal natin na sana mabago yung buhay na mayroon dahil ito ang landas na tinatahak ko. Tama po ba? So sana po patuloy na ganun po ang ating nagiging goal bilang Kristiyanong nagpapatuloy. So dapat po nandoon na we take the word, we understand the word,
upang sa gayon kung ano po ang nasa word, yun po ang mapangyayari sa ating mga kanya-kanyang buhay. Bakit? Ay, okay. Okay po. So, the same lang din po ito with to God. Malinaw naman po na sinasabi na kapag tayo ay nasa Kanya na, we've got it all. Diba? Parang SM lang. Na kapag tayo ay Kristiyano na, tayo ay nasa Diyos na, alam naman natin na totoo at tunay ito na lahat ng dapat mayroon ang mundo ay nandun sa mga Kristiyano. Tama po ba? Papayag po ba kayo na pag tayo anak ng Diyos, pag tayo we've got it all. Tama po ba? Sa FSM, tama po ba? Amen. So, ito po yung minsan nakaparaanan na minsan ay pagka nami-misinterpret po natin yung alam natin na we've got it all, mayroon na tayo lahat. Minsan, sobrang napakakampante na po ng tao. Tama po ba? Sabi nga po nila, mahal na rin naman tayo ng Diyos, di ba? Mahal naman ako ng Diyos. Bakit pa kailangan ko pang magpatuloy ng paglalakbay na kasama ang Diyos? Gayong mahal naman tayo ng Diyos. Di ba? Sabi nila, bakit kailangan ko pang saliksikin? Bakit kailangan ko pang hanapin? Bakit kailangan ko pang tikman yung sinasabing unconditional love ni Lord? Gayong sabi naman, lahat tayo mahal ng Diyos. So, paano po natin mapapatunayan sa ating kanya-kanyang buhay yung unconditional love na mayroon tayo na kaloob ng Diyos kung hindi po natin siya sisiya sa atin? So, paano natin mapapatunayan sa ating mga kanya-kanyang buhay kung hindi natin patuloy na inaalam, hindi natin patuloy na sinasaliksik ang tunay, ang katunayan na tayo nga po ay pinagpala na. So, parang sa pagkain lang din po yan, di ba? Yung nagki-crave ka ng isang pagkain, tapos nandyan na siya sa harapan mo, parang laway na laway ka na kasi gusto mo na siyang tikman. Pero dahil sa paningin mo, mukhang masarap, hindi mo mako-confirm yung sarap yan at hindi mo siya tikman. Tama po ba? Minsan nga po kahit tinikman mo na, yung nakita mo parang ang sarap-sarap, nung tikman mo siya ay hindi pala siya ganun kasarap. Parang nadidesperado ka tuloy kasi akala mo masarap, nung tikman mo hindi. Pero ang tunay na confirmation ng pagkain na yan ay masarap kapag ka iyong tinikman, iyong kinain, inuwi, at lalo tigit, iyong nilun para makuha po yung benefit na mayroon yung pagkain na yan. So, parang din po yan sa pagmamahal daw. Sabi nila, kapag kamahal, walang kondisyon. Tama ba? Diba? Kapag kamahal ka, hindi mo kailangang magmakaawa. Kapag mahal ka, ini-expect mo, lahat ng hingin mo sa mahal mo ay ibibigay. Tama po ba? Tama ba? So kasi alam mong mahal ka, kaya lahat ng gusto mong hingin, dapat sa oras ng iyong paghingi ay ibibigay lahat. Kasi alam mong mahal ka. Pagka hindi agad binigay, problema yan. Tama po ba, Kuya Paul? Ate Cecil? So kapag may nirequest ka kay Kuya Apple at Cecil at hindi niya agad binigay, mukhang may problema yan. Joke lang po. So yun po yung general po na ating pakiramdam. Kapag tayo ay mahal, pwede nating i-demand ang kahit anong gusto nating kunin. Diba po? Kasi alam nating mahal tayo. So, gusto natin makuha, syempre, yung lahat ng gusto natin. Pero, dapat naman ay maiparamdam natin sa nagbibigay o sa giver ng love na yan, na deserve din naman natin yung love na binibigay niya. Kasi minsan masyado lang demanding lalo yung mga babae, di ba po? Masyado lang demanding sa mga asawang lalaki. Mahal, kahit ano na lang gusto nilang hingin, ay gusto nila agad-agad maibigay. Di ba po? Bibihira naman po atang humihingi yung mga kalalakihan. Tama po ba? So, mas madalas
si babae ang nagre-request. Kasi nga, yun po yung instinct ng mga babae, na yun po yung language of love nila, yung paglalambing nila. Tama po ba? Na kapag ka kapag ka binigay, parang ang sarap sa pakiramdam, di ba? Alam mong mahal, di ba po? So, pero sa Diyos po, hindi po ganun yung conditions natin. Alam natin, kaya nga po, conditional love, kahit ano pa, kahit sino ka pa, sa kanyang harapan, we all deserve ng unconditional love ng Lord. Tama po. Hindi po siya katulad ng pagmamahal ng tao na laging may kondisyon. So alam na, nalaman natin na yung pagmamahal ng Diyos ay unconditional. So wala po itong hinihindian. Lahat po tayo ay sobrang mahal ng Diyos. Kaya nga ito yung minsan ang misinterpret ng mga naging Kristiyano na rin naman ako ng Diyos ko pa kailangang magpatuloy. Kailangan ko pang patuloy na maglakbay. Bakit kailangan ko pang patuloy na magbasa ng kanyang salita? Bakit kailangan ko pang mag-pray? Ganyan, mahal naman ako ng Diyos. Diba? Kahit hindi ako nagpipray, mahal naman pala ako ng Diyos. So yun po yung kaisipan minsan na hindi natin mas lalong natindihan na yung patuloy nating pagsasaliksik, patuloy nating pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. O natin lalong lalo yung bonus na nakalaan doon sa mga Kristiyanong nagpapatuloy. Yes, pantay-pantay po tayo na mahal tayo ng Diyos. Wala pong kumukontra doon. Walang pwedeng kumontra sa mahal tayo ng Diyos no matter what. Pero yung at stake na bonus na nandun sa mga nagpapatuloy, ay yun ang mawawala sa mga hindi nagpapatuloy. Tama po ba? At lahat po tayo, doon po tayo nakatingin sa bonus na mayroon tayo bilang anak ng Diyos. So, alala niyo po yung pagkakataon nung ipinako sa krus si Jesus, di ba po? Meron po siyang katabing dalawang isasabay na ipapako sa krus. Tama po? At lahat ang dalawa po na yun ay makasalanan. So, ano po yung isang sabi po ng isa doon? Di ba po? Yung ipapako na lang siya sa cross, ay magawa niya pang kutsain si Jesus. Ano pong sabi niya? Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? Diba? Yung ipapako na lang siya lahat-lahat, ganun pa yung nagawa niyang sabihin sa harap ng Diyos. Pero itong isa po, ano po yung sabi niya? So sabi niya, 3:42, sinabi niya po, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sinabi ni Jesus, totohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So, inilalarawan lang po nung isa nito kasalanan. Yung paglapit natin sa Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit hindi tayo worthy, nandun pa rin ang Diyos ay sobrang sobrang mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, yan po yung masyado tayong kampante. Kung English ng kampante, yung complacent, tama po ba? Masyado tayong kampante na minsan ayaw na natin ng gawin pa yung mga bagay na dapat ginagawa natin bilang Kristiyanong nagpapatuloy. Parang ano lang po, parang sa nangyari po na audit namin sa office, so kakaroon po after po ng year sa 2 quarters po of the next year, nagkakaroon po ng audit sa mga LGUs. So, ongoing po yung audit ng Palawan. So, dahil si PD po ang chair mga auditor, so tayo po yung pinadala dahil ako po yung may hawak ng program that time. So, parang ano po, medyo nakakasayang lang po siya na kasi dahil sa sobrang kampante ng mga kasamahan ko, na lalo po yung mga consistent awardee, hindi po nila inayan yung pinagkatiwala na lang dahil naman talaga yung nag-i-in man yung focal. So, at sumabay pa yung mahabang
holiday. So, naki-holiday rin itong mga kasamahan ko. So, hindi na nila talaga pinakialaman. Though, sa level po namin, kailangan ng validation. Parang kinlik na lang po nila sa system na validated, pero ang totoo, hindi nila na-validate. Ito ngayon, nung lumabas ang audit sa provincial level, karamihan po sa kanila ay bumaba, sobrang bumulusok ng dahil lang sa napakaliit na mga error. So yung simpleng hindi nila na-review yung mga documents na uploaded, dahil mali yung na-upload, hindi po siya kinonsider ng system at nag-score po yun ng mababa. So parang ano po yun, parang ganun lang din po yun, di ba? Minsan masyado tayong kampante na, mahal naman ako ng Diyos. So hindi ko na kailangan mag-church, hindi ko na kailangan mag-pray, hindi ko na kailangan magbabad sa salita ng Diyos. Kasi mahal naman ako ng Diyos eh. Para saan pa, di ba? Kung practically, parang kung sa pilosopong usapan, bakit nga ba, di ba? Bakit kailangan ko pa? Gayong mahal naman pala ako ng Diyos, kahit ito lang yung ginagawa ko. So, katulad din po sa anak, di ba? Kung yung anak natin ay nakakagawa ng kasalanan, yung tingin nila mabigat na kasalanan, parang kahit ganun ang ginawa nila, hindi sila takot aparusahan ng magulang katapat ng ginawa nilang pagkakamali. Kasi alam nilang magulang yon, di ba? Kampante sila na kahit gawin nila yon, hindi sila paparusahan dahil anak sila. So yun po yung pakiramdam natin minsan na masyado po tayong kampante. Pero sa Lord naman, alam natin na hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, kahit minsan ang pakiramdam natin ay pinaparusahan tayo, ang totoo po ay hindi namamarusa ang Diyos. Hindi nagpapalo ang Diyos. Na minsan, di ba, parang dati, yun po yung interpretation natin, na kapag may hindi magandang nangyari sa buhay natin, sabihin agad natin, ako ng Diyos. Nire-remind ako na may ginawa akong hindi maganda. May ginawa akong hindi tama. So, yun po minsan yung ano natin na, kaya nga po ayaw na natin na magpatuloy na, hindi na lang parang yung normal na lang, na yung dating buhay ko na lang, ito na lang ang palagi kong gagawin. So, ganun din po yun sa, kapag humihingi po tayo, balik natin doon sa humihingi, di ba? Hindi kaya maganda sa pakiramdam ng humihingi na nagmamakaawa. Gusto nyo ba na lalo yung mga kababaihan, gusto nyo ba na kapag may hingin tayo sa ating mga asawa o sa ating asawa ay kailangan pa nating magmakaawa, kailangan pa nating magdrama, kailangan pa nating lumuhod, lang ibigay? Masarap po ba sa pakiramdam yung ganon? Diba, hindi po? Hindi masarap sa pakiramdam yung humihingi ka, So, syempre po, sa buhay Kristiyano natin, yung way natin ng paghingi, yung way natin ng paglapit sa Diyos, hindi po dapat ganon na palagi tayong nagmamakaawa. At lalong ayaw po ng Diyos na yung way natin ng prayer, yung way natin ng paglapit, yung way natin ng pag-withdraw ng blessing ng Diyos ay nagmakaawa tayo. Kasi hindi na po natin kailangang magmakaawa. Lahat nga ay ibinigay na. Ano pang dapat na ibigay sa iyo? Na kailangan mo pang magmakaawa sa harapan ng Diyos? Kailangan mo pang humagulgol sa harapan ng Diyos? Lalo kung ang prayer mo ay talagang napaka-urgent, na minsan ay parang naubos mo na yung lahat ng lifeline ng kaibigan mo, lahat ng malalapit sa iyo, hiningan mo na ng tulong, and yet hindi ka pa rin nabigyan ng katugunan. Parang ang last lifeline mo ay ang Diyos. Sa Diyos ka humagulgol, sa Diyos ka naglupay, umiiyak na, humihingi ng something na pinag-pray mo. At gusto mo, nung oras ka na nga lang na yun gusto mo pa agad-agad tutupos, di ba? Ganun po tayo ka-demanding minsan sa ating paglapit. Which is naitama na po sa atin sa mga Kristiyanong nagpapatuloy. Na hindi po dapat yung ng ating prayer ay yung prayer po na nagmamakaawa. Mas lalong ayaw ng Diyos na
sa ating paglapit, tayo ay nahihirapan pa. Di naman dapat nahihirapan yung mga anak niya. So mas lalo pong nakakalungkot yung ganong sitwasyon. So sabi po sa Isaiah 60:1-2, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Nagan ka ng kaluwalhatian ng Yahweh, alot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh, at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. So, palagi tayong ng Diyos na bumangon. Hindi mo kailangang maglutay, hindi mo kailangang umiyak, hindi mo kailangang humigol para makita mo yung liwanag ng katugulangin mo. Tama po ba? Palagi po tayo nababalot man ng dilim yung sandaigdigang ito, tayo na mga anak ng Diyos ay nagliliwanag, ang liwanag na hatid ng kaluwalhatian ng Diyos. At ito sana ang patuloy at palagi nating makita bilang anak ng Diyos. So nagniningning ito, nagliliwanag hindi sa kung saan, hindi kung kailan, at hindi kung kanino. Mismo ako, tayong lahat na patuloy na naghahangad ng buhay na puspos ng glory ng Diyos. At lalong hindi dapat sa hinihintay pa natin ng matagal na panahon. Kasi ang pagpapala na yon ay dapat ngayon na. Ini-enjoy natin kasi naibigay na. Tama po ba? So sabi po sa Matthew 28:18-19, sabi po sa Amplified, Jesus came up and said to them, all authority. So all authority po na yon, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of the nations. So help the people to learn me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi po sa ASND, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw po dito na dahil ibinigay na sa bugtong na anak ng Ama, ito po ay kasama tayo. Kalakip tayo doon sa pinagbuhusan ng lahat ng kapangyarihang mayroon ang langit at lupa. Mayroon ba iba tayong hahanapin kung ang lahat ng kapangyarihan na yan ay naibuhos na atin? Wala na, di ba? Tama po ba? Mayroon pa po ba tayong dapat hintayin sa bagay na dumating na? Tama po. Dumating na si Jesus sa atin at ang bagay na yan, ang lahat ng kapangyarihan na yan ay ibinigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak. So dumating na. Mayroon pa po ba tayong inaantay? Wala na po. Diba? Parang nag-order lang po tayo sa Lazada or sa Shopee. Diba? Kapag na-deliver na yung parcel mo, mayroon ka pa bang inaantay? Wala. Diba? Kasi dumating na. So yun po yung ano natin na kapag dumating na, wala na po tayong dapat antayin. Yung pakiramdam lang po natin minsan na parang wala pa din. Kahit dumating na, parang wala pa din. So, ibig sabihin po nun, parang yung may problema nun po ay sa sarili na natin. So, sa paningin po natin ay baka merong nakatakip doon sa ating sa ating nakikita. So, sabi po ng kanta ni Ray Valera, hindi ko po alam kantahin. Alam po ba ninyo, Kuya Elliot? Kuya Jerry? So, ito po yung kanta ni Ray Valera. Nababasa niyo po ba? Medyo maliit. Hindi ko na rin ma-zoom. Ha? Sabi po, basahin ko na lang po. Hindi ako marunong kumanta. Basahin ko na lang po. Sabi po ni Ray Valera sa kanta niyang, malayo pa ang umaga. Malayo pa ang umaga kahit naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay manag. Ang buhay kailangan unti-unting matutupad. Di matanaw ang pag-asa
Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? At sa dilim, hinahanap ang pag-asang walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa atin? Sobrang napakakawawa ng buhay mo kung ito ang nararanasan mo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi mo doon sa pinakadilim, naghahanap ka pa rin ng liwanag. Yung parang wala nang katapusan yung madilim mong buhay, yung parang hindi ka na nakaahon, hindi ka na nakabas sa mundo mo na lagi ka na lang naghihintay. So sabi po ni Ray Valera, malayo pa yung umaga, di niya matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan magtitiis ang paghihirap? Ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? So ito po yung isang buhay na sobrang nakakaawang buhay. So sana hindi na po tayo doon sa punto ng buhay natin sa kasalukuyan na patuloy pa rin tayong naghahanap ng liwanag para sa buhay natin. Tama po ba? Hindi na po ito ang kinalalagyan ng buhay ng mga taga. Tama po ba? Hindi na po tayo nag-aantay sa kawalan. Hindi po tayo nag-aantay sa madilim ng konting pag-asa man lang sa buhay natin. Kasi ang buhay na mismong natagpuan natin kasama ang Diyos ay sapat na para patunayan na ang pag-asang hinahanap natin ay nagliwanag na. Tama po ba? Hindi na po kailangan nating yung pag-asang walang katiyakan kailan darating. Kasi nasa kamay na po natin mismo yung pag-asang patuloy na hinahanap ng kami. Hindi po ba masarap sa pakiramdam yon na yung pag-asang hinahanap ng nakakarami, ikaw mismo, ikaw sa sarili, ang pakiramdam mo ay nasa kamay mo na. Tama po ba? Iba po yung pakiramdam ng sigurado ka na ang pag-asa ay nasa kamay mo na. Hawak kamay na po ba natin? Nasa kamay na po ba natin yung pag-asang hinahanap pa ng mga? Yes po. So yes na yes po yan. Dahil sa mga Kristiyano, lalo sa mga taga-CFSM, palagi po tayong yes sa Lord. Pagka sa buhay natin na po tayo, nung sa kanta po ni Ray Valera, mukhang mayroong problema sa ating paningin. So sana po yung nakaharang na yun na hanggang sa kasalukuyan, ayun pa din po ang nararamdaman natin. Napakiwarin natin, mayroon pang mata sa ating paningin, bakit hindi natin matagpuan yung kahit aninong man lang muna ng liwanag na inaasam mo. Diba? Sana hindi po ganun ang ating nararamdaman sa kasalukuyan. Na kahit minsan mahirap talaga unawain, lalo yung salita ng Diyos, 'di ba? Napakatalinghaga, napakayaman ng salita ng Diyos. Na minsan ang hirap nating unawain. Lalo po kapag nagbabasa tayo ng kanyang salita, 'di ba? Yung mismong binabasa mo, nangungusap ang Diyos sa iyo. Pero minsan mukhang labis tayong tinatamaan kita na hindi po natin maintindihan bakit 'yon ang mensaheng hatid sa iyo sa oras na mismong ikaw ay nagbabasa. So, hindi man po natin ito maintindihan. Ang sigurado lang po dito ay na sa salita nandoon ang buhay. Sa salita nandoon ang yaman. So, kung hindi man po natin maintindihan, mahirap man po nating maintindihan minsan ang ibig sabihin ng salita. Doon na lang po sana tayo patuloy na tumingin na mayroong yaman na hatid salita ating binabasa o narinig sa bawat pagkakataon. Sabi po sa Psalms 137:17-18, tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Halos hindi talaga natin maintindihan ano yung gustong iparating, ano yung mensahe na hatid ng salita. So, katumbas daw po nito ay sindamin ng buhangin. Kaya po ba nating bilangin yung butil ng buhangin sa
sa tabing dagat, 'di ba? Hindi. So ganun daw po talaga minsan yung mga balak o yung mga plano ng Diyos. Minsan hindi natin maintindihan. Pero sana doon tayo nakatingin. Kahit ano pa yung mangyari, nakakatiyak po tayo na pagpapalang tunay yung hatid ng kanyang salita. So, kailangan lang talaga nating siyasatin ng husto sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung gaano po ba katotoo ang salita na yan na hatid sa iyo sa bawat pagkakataon. Palaging malinaw sa atin na ang salita ay buhay, ang salita ay kumpleto, totoo at ganap, na wala ng bagay pang makapagbabago nito. Kung ito ang nalaman natin mula sa salita, bakit mahirap pa ring unawain paminsan? Yung mga bagay na nagiging hadlang, bakit di natin magawang kumbinsihin ang sarili natin para maniwala? Gayong alam naman natin o nalaman na natin na ituro na sa atin. At hindi lang po nalaman, hindi lang naituro, mismo naranasan na natin sa ating mga kanya-kanyang buhay kung gaano katotoo ang himalang hatid ng bawat salita. So, syempre po, mahirap talaga minsan, lalo kapag tayo po ay parang nagtatag of war po yung soul natin at yung spirit. Diba? Alam niyo po yung mga pagkakataon minsan na parang alam mong mali, pero gustong-gusto ng laman mong gawin. Diba? Parang naghihilaan sila, sabi ng soul mo, sige gawin mo. Pero sabi ng spirit mo, huwag mong gawin. Kung pwede lang po sana na, di ba sabi na ituro sa atin na yung soul at yung spirit natin, the same na nananahan sa ating puso. Sana kapag hindi okay, kung pwede lang po sana kapag hindi okay si soul, pwede natin siyang tanggalin muna, ilabas muna natin sa ating katawan, sa ating puso. Pwede bang dyan spirit lang muna ang nandito kasi alam natin, yung espiritu wala nang dapat hanapin dahil kumpleto na. So, sana merong pagkakataon na kapag hindi okay tayo sa ating soul mode, pwede nating tanggalin siya sa ating puso, muna natin sa ating katawan para hindi maistorbo yung ating spirit na nananahan doon. Tama po ba? Sana merong ganon. May technology makakapag-imbento na, kasi sabi nila pwede na rin ngayon magpalagay ng battery sa sa heart para mag-function yung heart. So sana ganun din, diba? May pwede nang, kapag hindi okay yung soul, sige tanggalin ko muna. Diyan ka muna sa okay. Parang ganun po, di ba? Yun po yung patuloy at palagi nating naay sa buhay. So sabi po sa Efeso 4:14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral, hindi na tayo maililigaw ng mga tao, hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan. So sana hindi na po tayo nalilinlang ngayon sa lukuyan nating paglalakbay bilang Kristiyano. Sana hindi na tayo ito yung madali tayong matangay, madali tayong maililigaw ng mga bagay sa sanglibutang ito. Tama po ba? Naninindigan na tayo sa kung ano ang tinatayuan natin bilang Kristiyanong nagpapatuloy. Hindi na tayo madaling matangay ng kahit anong mayroong hatid yung mundong ito. Huwag po sana tayong palaging ma-stuck. Ayan po, sabi pa po sa MBB ng Efeso 3:18-20, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo na ang pag-ibig ni Kristo ay hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So ganito po tayo kamahal ng Diyos. Hindi natin talaga siya maintindihan kasi sobrang lawak, sobrang haba, sobrang taas, kalalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga minsan, hindi talaga natin maintindihan kung ano yung mensaheng hatid sa atin sa tuwing nakakabasa tayo ng kanyang salita. So, huwag po sana tayong nakastuck palagi sa still waiting pattern ng blessing.
Kasi hindi na tayo ito dapat. Na palagi tayong nag-aantay, palagi tayong nag-aabang ng blessing na dapat mayroon tayo. Ano pong mga to? Waiting for breakthroughs, to wake up, to rise up for the transformation, yung manifestation ng glory ng Diyos. So, hindi po dapat tayo nandito pa sa mga bagay na palagi pa tayong nag-aantay. Kasi nga, nandun tayo tumitingin sa pamantayang lahat ay naibigay na. So, wala na tayong dapat antayin. Meron pa ba tayong dapat antayin sa naibigay na? Wala na, di ba? So, ang kailangan na lang po natin, ini-enjoy kung ano ang lahat na naibigay na yan. So, yun po ang dapat nating laging tinitingnan, na tuwing nakakaranas tayo ng hindi maganda sa pakiramdam sa buhay na ito, palagi nating ibalik ang ating kaisipan doon sa bagay na naipangako ng Diyos na lahat anak ay ibinigay ko na. Nakakapagod kaya yung laging nag-aantay? Tama po ba? Gusto niyo po ba yung nag-aantay kayo palagi? Iba lalo pagka may appointment tayo, may kausap tayo, yung 2 oras na, 3 oras na, hindi pa dumadating. Ano pong pakiramdam natin na nag-aantay? Diba nakakarindi? Nakakairita? Yung naubos na yung oras mo sa kakaantay sa kanya at hindi dumating, sobrang nakakapagod po yun at sobrang nakakainis. Gusto niyo po ba? Gusto po ba natin na palaging ganun yung pakiramdam natin dahil palagi tayong naghihintay pa sa blessing na dapat mayroon na tayo? Hindi po, di ba? Kaya nga minsan nakakapagod. Minsan sa buhay Kristiyano sabi natin, nakakapagod na, nakakasawa na, palagi na lang ganito. Ganito na rin ang buhay ko. Ito na rin ang ginagawa ko, pero ganito pa rin ang nangyayari sa buhay ko. Di ba? Sobrang nakakapagod. So, huwag nating panahanan yung buhay na nakakapagod. Kasi, ang isipin po natin, wala na po tayong dapat antayin. Dahil ang blessing na gusto nating makuha bilang anak ng Diyos at mapatunayan na ang buhay ng isang anak ng Diyos ay masagana, naibigay na. So kung hindi man po ito nangyayari, nandun ka sana sa pamantayan na nakatingin na, pagdating ng araw, ako talaga ay sasagana. Tama po ba? Lahat po ba nag-claim na lahat tayo masagana? Opo. Lahat po tayo ay hindi na umaasa sa kawalan. Dahil alam natin na lahat ay naibigay na. So sabi po sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Tama po ba? Naibigay niya yung kanyang bugtong na anak sa sangkatauhan. Mayroon pa bang siyang dapat na ibigay? Wala na, di ba? Lahat ibinigay niya. Ultimo, yung kanyang bugtong na anak, ibinigay niya sa sangkatauhan. So, mayroon pa bang dapat ibigay ang Diyos para sa atin? Wala na, kasi lahat na ibigay na. So, wala na po tayong dapat antayin. Huwag na tayong magpapakapagod na umasa at mag-antay sa kung ano ang inaantay natin. Ang gawin na lang po natin, i-enjoy natin kung ano yung mayroon na. Hanapin natin sa buhay natin, saliksikin natin, saan ko ba matatagpuan yung blessing na naipangako ng Diyos. Kasi, wala na pong bawian yon, wala nang pagbabago yon, na ang lahat ay ibinigay na. So, kaya nga, yun po ang minsan nakaka-frustrate sa buhay Kristiyano, na masyado tayong mapaghangad, di ba? Yung masyado tayong nagde-demand, na ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo naman ginagawa yung part mo bilang bahagi doon sa kalalabasan o mapangyayari yung buhay na masaganang mayroon ka. Mayroon po tayong part na gagawin. Hindi po pwedeng si Lord lang palagi yung kumilos. Lahat po tayo mayroong bahagi. Ang pinakakaantay nating araw ay ngayon na. Tama ba? Hindi bukas, kundi ngayon na. Sabi po ng administrasyon ngayon, hindi bukas, kundi ngayon. Ano po? Hindi na siya. So, ngayon ay hindi buka, hindi dapat bukas, kundi ngayon. So ngayon po yung araw na dapat nagsasaya tayo. Dapat ini-enjoy natin ang buhay na kaaya-aya, masarap at ganap dahil yon ang inihanda ng Diyos para sa atin.
So pakatandaan po natin, walang gagawin ang Diyos kung wala ang tao. Tama po ba? Kaya nga tayo talaga yung pinakadahilan bakit lumikha ang Diyos ng sangkatauhan. Dahil tao talaga ang kanyang pinakadahilan. Kung kaya tayo talaga ang dahilan simula pa sa simula hanggang sa dulo. Kung kaya buo sana ang ating paniniwala na ikaw, ako, tayo talaga wala nang iba. Wala nang ibang hinahangad ang Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat, wala nang iba. So, wala po tayong ibang gawin, kundi get up and move forward sa ating buhay Kristiyano. Sana patuloy tayong kumikilos para doon sa goal natin na tayo ay magpapatuloy hanggang dulo. So, mapagpalang umaga po at magandang umaga sa ating lahat. Okay po, para po sa ating LO prayer, Kuya Jerry po, pasuyo.